Welcome sa Bossing Movie Recap. Ngayon ay tatalakayin ko sa inyo ang 2022 South Korean action thriller movie na tungkol sa isang lalaking nagising na may amnesia at may nakakabit na isang nakamamatay na bomba sa kanyang bibig at isang misteryosong aparato sa kanyang ulo na nagbibigay sa kanya ng mga utos upang mabuhay at isabak sa isang secret operation habang hinahabol siya ng CIA at ng mga rebelde. Ano kaya ang lihim na bumabalot sa kanyang pagkatao? At sino ang boses na kanyang naririnig? At saan nagmula ang virus? Alamin natin sa pelikulang Carter. Sa simula ng pelikula, makikita ang isang boss na may mga agent ng CIA patungo sa isang apartment. Dito, haharapin nila si Carter, isang lalaking may tato na nasa loob ng apartment. Sa kwarto, tinanong ng mga agent si Carter kung nasaan si Dr. Yang, pero hindi ito alam ni Carter dahil sa kanyang amnesia. Isang video ni Carter kasama si Dr. Yang ang ipinakita ng isa sa mga agent kung saan hinahamon niya ang CIA na puntahan siya. Naguluhan si Carter nang makita ito dahil wala siyang maalalang nangyari iyon. Biglang nagring ang cellphone ni Carter at si Jung-hee, isang babae, ang nagpaalala sa kanya na ang pangalan niya ay Carter. Sinabihan siya ni Jung-hee na ibigay sa babaeng agent ang cellphone, pero sumabog ang cellphone bago pa man sila magkausap. Inutusan si Carter ni Jung-hee na tumakbo palayo dahil sa loob ng 20 segundo ay sasabog na ang kwarto. Natuklasan ni Carter na may communication device sa tenga niya, kaya naririnig pa rin niya ang mga utos ni Jung-hee. Tumalon siya mula sa bintana ng kwarto at pumunta sa kabilang building. Sa kasamaang palad, napasok niya ang teritoryo ng Korean Yakuza at napagkamalan siyang kalaban. Ngunit matagumpay niyang nilabanan ang mga Yakuza at nagawang makatakas. Patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga agent, pero nakakatakas siya dahil sa mga gabay ni Jung-hee. Sa isang tindahan ng damit, nahuli si Carter ng isa pang agent. Nagkaroon sila ng laban, pero madali niyang natalo ang agent. Pagkatapos nito, kumuha si Carter ng sapatos at jacket mula sa tindahan at nagpatuloy sa kanyang pagtakas, ayon sa gabay ni Jung-hee. Subalit, sa pagpasok niya sa isang kwarto, napagtanto niyang ito'y kwarto ng isang may sakit. Inutusan siya ni Jung-hee na labanan ng lalaking agent na nagtatago sa likod ng bintana upang kunin ang isang device mula sa kanyang kamay. Nagsimula ang laban, at sa huli, nagtagumpay si Carter na manalo at makuha ang device ng CIA agent. Habang patuloy ang pagtakas ni Carter, nagtanong siya kay Jung-hee kung bakit siya hinahabol ng mga CIA. Ibinunyag ni Jung-hee na may bomba siyang inilagay sa bibig ni Carter, at kung hindi ito makikipagtulungan, sasabog ang bomba. Inutusan niya si Carter na sumakay sa isang van upang malaman ang mga kasagutan sa kanyang mga tanong. Natagpuan ni Carter ang sasakyan, at doon ay may lalaki at babae na agad siyang inilayo mula sa mga agents ng CIA. Ibinigay ni Carter ang device kay Eugene, isang agent na namamahala sa relasyon ng South Korea at North Korea. Sa tenga ni Carter, ipinaliwanag ni Jung-hee na sila ay mula sa North Korean Labor Party. Inilahad niya ang kanilang nakaraang misyon na dalhin si Dr. Yang at ang anak nitong si Hana sa North Korea. Si Dr. Yang ang nagdevelop ng bakuna laban sa DMZ virus, at ito'y nasa katawan ni Hana. Ngunit kinidnap si Hana ng CIA, at dahil dito, nagduda ang tatlong bansa sa isa't isa. Hiniling ni Jung-hee kay Carter na iligtas si Hana at dalhin ito sa North Korea. Ibinunyag din nila na si Carter mismo ang nagumpisa ng misyon bago pa siya nawalan ng alaala. Sinabi rin ni Jung-hee na si Carter ay isang CIA agent na nagpanggap bilang reporter at pumasok sa North Korea. Si Carter rin ay may asawa at anak na babae na si Yoon-hee, na ngayon ay may DMZ virus. Kaya naman napilitang isagawa ni Carter ang misyon upang mabilisang matapos ang produksyon ng bakuna at mailigtas ang kanyang anak. Binigyan si Carter ng isang bag na puno ng armas at sinimulan ang misyon. Pumasok si Carter sa isang gusali at pinatay ang lahat ng mga agents na humarap sa kanya.
Patuloy siyang binibigyan ng mga direksyon ni Jong-hee hanggang makita niya si Hana. Ngunit natatakot si Hana at ayaw sumama kay Carter. Kaya't ibinigay ni Carter ang kanyang cellphone kay Hana at nakausap niya si Dr. Yang. Pumayag si Hana sumama kay Carter, at di nagtagal, kinailangang bumaba sila mula sa tuktok ng isang gusali sa pamamagitan ng isang bintana, habang tinutugis pa rin sila ng mga agents. Nakatakas sila at sumakay sa isang delivery van ng dyaryo na inagaw ni Carter sa driver. Sa kanilang pagtakas, nakasalubong nila Carter at Hana ang isang demonstrasyon kung saan ang mga tao ay may suot na maskara ni Dr. Yang at Hana. Upang hindi sila makilala ng CIA, nagsuot din sila ng maskara. Pagkatapos nito, dinala ni Carter si Hana sa airport, kung saan nakilala nila si Direktor Kim Dong-yu ng BIA. Siya ay may malalim na koneksyon sa pagitan ng South Korea at North Korea, at siya ang magiging gabay nila sa paglipad patungo sa North Korea. Sumakay sila sa eroplano na binubuo ng grupo ng mga BIA agent mula sa South Korea at mga special forces mula sa North Korea. Tinanggap ni Carter at Hana ang tulong mula sa medical team na pinangungunahan ni Rachel. Pagkatapos nito, inabisuhan ni Dong-yu si Carter na maging maingat at huwag basta magtiwala sa lahat ng tao sa eroplanong ito, kasama na rin si Dong-yu mismo. Sa gitna ng biyahe, biglang nagkaroon ng turbulence sa eroplano. Nang suriin ito ni Dong-yu, napagtanto niyang ang piloto ay nilason. Dahil dito, nagdulot ito ng pag-aalala at nagsimulang maghinala ang isa't isa sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nawala si Hana. At sa parehong oras, nakatanggap si Carter ng impormasyon mula kay Jong-hee tungkol sa kinaroroonan ni Hana, at agad siyang kumilos at natagpuan si Hana sa cargo hold. Ngunit bigla siyang inatake mula sa likod ni Rachel at napadpad sa isang sulok. Sa kabutihang palad, dumating si Dong-yu at binaril si Rachel. Tinanong niya si Rachel kung sino ang nagutos sa kanya at sino ang utak sa plano na huwag ipakalat ang bakuna. Sa halip na sumagot, umatake si Rachel at binaril si Dong-yu. Agad namang inatake ni Carter si Rachel at sinabihan si Hana na tumakas, subalit siya'y natalo dahil gumamit si Rachel ng pampasabog. Pagkatapos nito, tumakas si Hana at nireport ang insidente sa mga kinatawan ng dalawang bansa. Sa mga oras na iyon, muling nagkagulo ang dalawang grupo. Kasabay nito, lumitaw si Rachel at sinabi na ginawa niya iyon dahil si Dong-yu ay isang CIA spy. Hindi nagtagal, isang babae mula sa North Korea na si Sunhwa ay lumabas mula sa kwarto ng piloto na infected ng virus. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan. Nakita ito ni Rachel at ginamit ang pagkakataon para makatakas sa bahagi ng eroplano na nabutas dahil sa pagsabog. Dito'y nalaman na buhay pa pala si Carter at nakasabit sa labas ng eroplano. Nakita niya si Rachel na dala si Hana, kaya't agad siyang sumunod sa dalawa. Nagkaroon ng sagupaan sa ere, at matapos ang ilang sandali ng labanan, nagtagumpay si Carter na talunin si Rachel at nasagip din niya si Hana, hanggang sa silang dalaway mahulog sa likod ng isang truck. Subalit, patuloy pa rin silang hinahabol ng grupo ng mga agents ng CIA, at nagkaroon ng sagupaan sa loob ng truck, swerte naman at naubos ni Carter ang mga kalaban. Pagkatapos nito, nagawa ni Carter na itago si Hana sa kagubatan. Dahil sa pagod, nagpahinga sila at uminom ng tubig mula sa ilog subalit, bigla silang inatake ng mga zombie na may DMZ virus. Habang papalapit ang mga ito, binaril ni Carter ang mga zombie habang tumatakbo sila palayo. Pagkatapos nito, napadpad sila sa isang mapanganib na tulay, kung saan sila'y na-corner. Hindi nagtagal, dumating ang North Korean Army at tinulungan silang dalawa. Nandoon din si Jong-hee, ang laging nagbibigay ng direksyon kay Carter. Dumating din ang leader na si Kim Jong-hyuk, at hiniling ni Carter na ibalik ang kanyang alaala. Ito'y naging posible sa pamamagitan ng pagtanggal ng communication device na nasa kanyang tenga. Subalit bago pa man buksan ni Jong-hee ang memory implant ni Carter, bigla itong inatake ni Jong-hyuk, kaya't si Carter ay nawalan ng malay. Nagalit si Jong-hee dahil sa paglabag ni Jong-hyuk sa plano, pero wala siyang nagawa dahil siya'y isang tauhan lamang. Matapos ito, isinakay si Carter sa isang truck. Dito inasar siya ng mga sundalo at hindi sinasadyang nasabi nila na si Jong-hee ay asawa ni Carter.
Ilang sandali pa, dumating sila sa cremation site para sa mga infected ng DMZ virus. Nang sunugin ang mga bangkay, bigla silang nabuhay at inatake ang lahat ng mga sundalo. Sinamantala naman ni Carter ang pagkakataon na tapusin ang mga ito at makatakas. Tumungo siya sa isang burol, gamit ang isang sniper, sinipat ni Carter ang galaw ni Jong-hyuk habang tinawagan si Jong-hee para marinig ang kanilang usapan. Nang malapit ng barilin si Jong-hee, ni Jong-hyuk, agad itong binaril ni Carter mula sa malayo ngunit, nakaiwas pa rin si Jong-hyuk. Kaya walang pag-aalinlangan, sumugod si Carter at pumasok sa headquarters upang patayin ang mga sundalo. Sa wakas, nakita ni Carter si Jong-hee at agad nilang iniligtas ang kanilang anak na nahawaan din ng virus. Sa harap ng maraming sundalo at mga zombie, nakapasok sina Carter at Jong-hee sa laboratorio at nakipagkita kay Dr. Yang. Agad itong nag-inject ng bakuna sa kanilang anak subalit, muling bumalik ang mga sundalo at inatake sila. Napagtanto ni Carter ang walang katapusang bilang ng mga sundalo, kaya binaril niya ang mga bintana ng silid ng mga zombie, pagkatapos ay tumakas sila. Sa loob ng kotse, hiningi ni Jong-hee kay Dr. Yang na buksan ang mga alaala ni Carter gamit ang device na DB7. Nang nanumbalik ang mga alaala ni Carter at ang kanyang nakaraan, nalaman niya na sa katunayan, kasama niya noon sina Jong-hee at ang kanilang anak na nagplano na makatakas mula sa North Korea patungo sa South Korea. Ngunit, nasira ang kanilang plano dahil kay Jong-hyuk na inakalang si Carter ay isang traidor. Hiniling ni Carter kay Jong-hyuk na palayain sila, kapalit nito ay dadalhin niya si Hana sa kanya, ang tanging tao na carrier ng gamot sa virus. Ngunit, dahil takot na baka ibunyag ni Carter ang sikreto nila at mabigo sa misyon, pansamantala niyang binura ang mga alaala ni Carter gamit ang DB7. Hindi lamang iyon ang ginawa ni Jong-hyuk, bigla rin niyang iniksyonan ng DMZ virus ang anak ni Carter. Dito, nabunyag na si Jong-hyuk ang nagpakalat ng DMZ virus at siya rin ang leader ng mga rebelde, at ayaw niyang magkaroon ng bakuna na makakapagligtas sa mundo mula sa DMZ virus. Balik sa kasalukuyan, sila ay inatake ng mga rebelde na sumunod sa kanila gamit ang mga motorsiklo. Dahil dito, hiningi ni Jong-hee kay Carter na dalhin ang kanilang anak at si Hana sa tren at nangako na susunod siya. Agad namang tumakas sina Carter at ang kanyang anak at si Hana. Nakarating sila sa tren, ngunit hindi pa rin tapos ang kanilang laban dahil sinusundan pa rin sila ng mga rebelde, di naglaon nagkasagupa sila at nagbarilan, at nagkaroon ng matinding labanan. Nagawa ring matalo ni Carter ang dalawang truck ng mga rebelde at kasabay nito, dumating pa ang dalawang helicopter para atakihin siya. Nagsimula ang matinding laban sa ere. At biglang dumating ang isa pang helicopter na sakay si Jong-hyuk at tinira ang tren gamit ang rocket launcher. Pero sa galing at kasanayan ni Carter sa pakikipaglaban, napigilan niya ang kalaban. Hindi nagtagal, dumating si Dr. Yang at Jong-hee mula sa likod para tulungan sila. Nakita ni Carter ang pagkakataon na ito at sumampa sa helicopter ni Jong-hyuk. Nagkaroon ng laban sa loob ng helicopter. Hindi lamang si Jong-hyuk ang kanyang kinaharap, kundi pati na rin ang piloto. At nang malapit nang pumasok ang tren sa isang tunnel, agad na napagtanto ni Carter ang sitwasyon at agad niyang pinatay si Jong-hyuk at tumalon pabalik sa tren. Ang helicopter na umaandar ng mag-isa ay hindi na nakaiwas sa tunnel at sumabog. Namatay si Jong-hyuk sa loob nito, si Carter naman ay nakaligtas at lumapit sa kanyang anak na nagising na sa mga braso ni Jong-hee. Sila ay ganap na sanang ligtas mula sa kalaban, ngunit bigla na lamang sumabog ang riles sa ibabaw ng lawa, at doon natapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na video.